Anyway, in the same light, no, I'd like to say that we have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Jesus Escudero. Plunder ang aming hinahandang kaso para sa kanila. Ayan na mga kababayan, marami na pong ihahaing kasong plunder dito kay Martin Romualdez na pinsan ng Pangulo. At si Pangulong Marcos wala pong nakakaalam, nadala po pala sa ospital at grabe na po ang kalagayan. Question mark mga kababayan? Kasi nakaabang po sa atin ang mga bubunista at mga tangalista. Anyway, panoorin niyo po itong video na ito. Dinala po si Pangulong Bongbong Marcos sa isang ospital sa Quezon City kagabi. Yan ay matapos umanong makaranas ng discomfort ang Pangulo. At Iyan po mga kababayan ang ating pag-uusapan. Itong Marcos Jr. ay malala na po pala ang sitwasyon. Tingnan nyo po ito, ano ho mga kababayan, ang kanyang administrasyon ay malala na po. Hindi na po ito stage 4 cancer. Stage ano na po ito? Stage 4.1. Ayan po ang ating inflation. Napakataas na po mga kababayan. Umabot po ito, halos madouble na po ito. Nung nakaraang February 2026 ay 2.4. Ngayon po ay 4.1. Ibig sabihin, nalagpasan niya na po ang stage 4 na napapabalita na nasa stage 4 cancer na daw di umano itong si Marcos Jr. Ngunit pinabulaanan po ito ng Malacanang mga kababayan sa pamamagitan po ng paglabas po ng mga ghost. Ayan ho mga kababayan, sabi nga ng caption dito, what? Wait, is that Enrile? Ayan po si Enrile mga kababayan. Ito po ay video or post po ito ng JMA mga kababayan. So may nakasulat naman po dito, file videos, ano ho. So mayroon pong inilabas din naman na video, di umano. Mayroon na naman po, mayroon na naman pong nasabi dito ang ating mga netizen sapagkat sinasabing di umano ang video ito ay throwback na naman. Katulad ng photos na nauna nang inilabas noong Easter Sunday or linggo ng pagkabuhay. Nabuhay po. Nabubuhay po yung mga patay. Katulad po nitong ni Tandang Enrile. Sabi nga ng iba, talagang immortal itong si Enrile. Naniniwala ba kayo dito mga kababayan? Yang lahat ng yan ay ating pag-uusapan sa araw na ito. At seryoso nga ba talaga itong magpinsan ay naglalaglagan na? Ano ho? At dito sa bidyong ito, may pabonus po tayo mga kababayan sa bandang dulo ng ating video. Abangan po ninyo kung ano yun, ano ho? Ngunit bago yan, maraming salamat sa mga walang sawang sumusubaybay, nagla-like at nag-share sa ating mga video. Kung bago ka po, huwag kang mag-hesitate na mag-subscribe sa ating channel. Nang sa ganun, ay lagi kang maging updated. Pindutin mo ang notification bell all, yung maliit na bell dyan, kabayan. Bueno, punta na po tayo sa ating pag-uusapan ngayon. Kahapon po ay umuugong ang mga balibalita at tanong po mismo ng mga mainstream media katulad nito. There's no truth to talks about the president being ill. kanino po ba galing? May mga Pansinin niyo mga kababayan ang ngisi ni Anticler, oh. Oh. Hindi, pansinin niyo lang ang ngisi niya para bang mayroon mga ako nakitang nag-comment dito mga kababayan. Sabi parang ang creepy daw eh. Ang creepy ng kanyang ngisi. Ito, tingnan niyo ha. Meron ditong ano eh, ito. Ayan oh, mga kababayan, parang ang creepy no, parang ang tsaka talaga, no? Hindi mga kababayan, sa tingin niyo, 'di ba para bagang parang hindi mo malaman kung may igit or matutubol. Pasintabi sa mga kumakain, ha? 'Di ba? Oh, tuloy natin. Sayang ang wrinkles pag hindi ka tumawa. Ayan po mga kababayan, 'di ba? Magkamukha lang ano? Parang parang Xerox copy lang, magkamukha lang eh, no? Loko ka, Bimar. Siya lang talaga yan, magkamukha talaga yan. Kaya lang, may caption ito mga kababayan. Itong caption na to, sinasabi, parang si Amanda
si Fried sa the housemaid o si Sisa noong di na niya mahanap si Crispin at Basilio. Sa tingin niyo mga kaubayan, this one looks so creepy, basta may something talaga. Sabi ng nitong Truth Stream, no? Itong nag-post nito mga kaubayan. Ayan, napansin niya rin to. Oh, tuloy natin. There's no truth to talks about the president being ill. Kanino po ba galing? May mga social media posts po raising questions about the president's health. Tayo naman po ay mainstream media. Siguro mas mangingibabaw dapat ang mainstream media kaysa sa mga SOCMED na walang basihan. So wag po tayo masyado maniwala. Ang dami-dami pong fake news. Pati po ako ay binibiktima ng fake news. Which is precisely why I'm asking ma'am kung ano po yung state of health ng Pangulo. Maayos po siya. Mamaya po, maaari niyo po siguro malaman at baka kayo ay maimbitahan sa oath-taking mamaya po. Thank you. Sunod na tanong. There's no Ayan mga kababayan, sa oath-taking po niya, maaari daw po kayong maimbitahan mamaya, no? May video pong ipinalabas mga kababayan at ito nga po yung balita, no? Naggulat pong lahat dahil itong balita na ito nakita po itong si Enrile. Tingnan po muna natin kung anong ibig sabihin nito at katotohanan nito sa balita na ito. Ito po yun, no? File videos, although file videos po ito mga kababayan, pero ito po ang laman nitong video na ito. Pinawi ng Malacanang ang mga espekulasyon na may sakit si Pangulong Bongbong Marcos. Diin ni Palace Press Officer, PCO Undersecretary Claire Castro, maayos nga ang lagay ng Pangulo. Sa katunayan anya, pangungunahan pa ng punong ehekutibo ang oath-taking o panunumpa ng mga vice alkalde sa Malacanang ngayong hapon. Payo pa niya sa mga post sa social media. Ayan mga kababayan, So, Pinawi ng Malacanang ang mga tingnan niyo po itong itsura niya po rito, Ito, di ba? Ito. Tingnan niyo, post natin. Tingnan niyo ang itsura niya, ha? Tingnan niyo mga itsura niya, mga kababayan. Tandaan niyo po itong itsura na to, ha? Ito po ay file videos. So, luma na po ito. Tama, hindi? Luma na po ito, Kasi nga po, ang latest nating nakita si BBM, ito po yung itsura niya. Yan po ang itsura niya, di ba? Sige mga kababayan, tingnan natin kung ito rin ba ang kanilang ilalabas. So ngayon, ito aminado tayo, file video ito. So, ibig sabihin, hindi na po ito ngayon latest, di ba? Yung itsura na ito, malusog pa. Kita nyo naman mga kababayan, hindi pa yan hupyak na hupyak ang mukha, di ba? O ngayon, ano ba ang sinasabi niya? Yung video daw na dadaluhan niyang oath-taking na live, di umano, no? At ipapakita sa publiko. Ito po yun mga kababayan, pakita ko po sa inyo. Ayan. Di ba ga itong video na ito at itong picture na ito halos magkaparehas pa sila mga kababayan? Di ba magkamukha pa sila? So ibig sabihin, suma total mga kababayan, itong picture na ito, itong video na ito, maaaring file video din ito. Di ba? O tingnan nyo ha. Tingnan nyo po itong paglalakad naman. Ayan siya, di ba? Panoorin natin. Ayan, di ba? Naglalakad siya. Ayan, mga kababayan, di ba? O, tingnan nyo ito ngayon na itong video, itong picture natin na file video. O, di ba? Di ba magkasing mukha pa sila? Magkasing kapal pa ng pagbumuka, Tama, makapal pa naman talaga mukha dyan, Versus dito ngayon sa, ayan, ito na yung pinaka-latest, di ba? After ito nung matagal din nilang itinago, isang linggo rin yata yung mahigit. Parang ganito rin ngayon, Isang linggo rin mahigit. Siguro, ano na kaya nangyayari dyan ngayon sa loob ng Malacanang, mga kababayan? So, ito dapat ang makita na ngayon ng taong bayan. Napaka-imposibleng sa isang kisap mata, ganito na kaagad siya mula dito. Imposible, sa bagay. Siguro kung namamaga, di ba, mabilis lang magpamaga ng mukha. Hindi natin alam mga kababayan kung gaano ito kabilis kumain. Pero I doubt, di ba, kasi pag mga senior na, tayo nga, malayo pa tayo sa senior, pero parang na tayo, yung hindi na rin tayo ganun kalakas kumain
Like before na talagang edad na tayo ng 20 mahigit hanggang 30 talagang hindi lamon, hab-hab talaga. Di ba? Lalo na kung masarap na pagkain, masarap na ulam, aba talaga naman. Pero ngayon wala na eh. Ito si Marcos Jr., 60 plus na to eh, di ba? Ilang taon na siya? 68 na ba? Magsi-70 na aminado naman, aminin nyo lang nato na tayo maglukuhan dito. Matanda na po yan at hindi na po yan ganun kalakas kumain. Wala na pong ganung edad na malakas pa rin kumain. At hindi na basta-basta tataba yan. Kahit pa mga nagbabitamins eh. Nahihirapan na yung mga matatanda, di ba? Tuloy natin. So ito yung video na pinakita mga kababayan, naging questionable po ito sa tao, no? Kasi ito daw di umano ay file video pa ito. At kung i-analyze pa natin mga kababayan, i-analyze pa natin, i-play lang natin i-play lang natin tong video na ito. Dito na natin i-play kasi mas mahaba ito. Yan. Not make it. The challenge. Ayan Itong video na ito ay ayon daw po dito, oath-taking ceremony ng Vice Mayor's League of the Philippines, National Executive Officers. 2026 na ngayon mga kababayan at matagal nang tapos ang eleksyon ng 2025. Isang taon na halos mahigit or humigit kumulang isang taon na saka pa lang magkakaroon ng oath-taking na ganito. Alam nyo, isa sa inaabangan ko dito, alam niyo kung sino mga kababayan? Si Attorney Harold Respicio. Kasi di ba Vice Mayor siya? Di ba? At saka itong picture niya, itong video niya dito, itong mukha niya rito, kahawig na kahawig nitong naka-file video. Ayan itong file video na binalita ng DCWB. Ayan di ba mga kababayan? Hindi pa siya ganun kapayat dito. At itong video na ito, itong file video na ito, itong file na video at pangmukha, kahawig na nandito mga kababayan, di ba? Kahawig na kahawig. Hindi siya rito hupyak na katulad nito, Itong nandito na picture natin. Ito yung pinaka-latest mga kababayan. Alam niyo kung saan galing itong picture na ito? Ito yun, galing yan dito. Panoorin natin ito mga kababayan na si BBM ng ma-ospital, pagkatapos ng ma-ospital, ang tagal na bago natin makita. Ito yon, panoorin natin. Dinala po si Pangulong Bongbong Marcos sa isang ospital sa Quezon City kagabi. Yan ay matapos umanong makaranas ng Nandyan po si Maricel Halili-Mase. Kamusta na daw ang Pangulo? Ano bang nangyari sa kanya? Alam mo, Ruth, nagtataka rin kasi Malacanang na hindi napupunta si PBBM doon sa supposedly event niya kaninang umaga. Ito yung TOIM, yung 10 Outstanding Young Men dito sa Malacanang, awarding ceremony kanina. But instead of the President's Executive Secretary, Ralph Recto, yung nag-represent sa kanya. Ang sinasabi ng Malacanang, pinaliwanag na ngayon kung bakit hindi nag-attend dahil kagabi dinala pala City dahil nga doon sa tinatawag na discomfort na naramdaman niya. Pero nang tanungin natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung ano bang discomfort ito, hindi na nila idinitalye kung anong klase ng discomfort yung naramdaman ng Pangulo. Pero na-discharge naman daw agad si PBBM at bumalik na rin daw dito sa Malacanang. Stable na rin daw ang kanyang kondisyon pero buong umaga kanina nagpahinga lamang siya at minonitor lamang siya ng kanyang doktor. Ngayong hapon, inaasahan daw na dadalo na siya sa private meetings. 2 private meetings daw yung dadaluhan nila pero kakatanggap-tanggap lang din natin na balita na mukhang hindi natutuloy si PBBM doon sa kanyang okasyon supposedly na dadaluhan dyan sa probinsya sa Maynorte. Mukhang sasamantalahin muna ni PBBM ang pagkakataon para makapagpahinga muna for now dahil yan din naman ang payo sa kanya ng kanyang mga doktor. Pakinggan natin yung bahagi ng sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Malamang po ang naranasan niya ay sobrang pagod sa pagtatrabaho. Pero dahil sinabi naman po ng doktor na naayos siya at maganda naman ang kanyang kalusugan, siya po ay nasa Malacanang at muli magtatrabaho maya-maya lamang po. Kita nyo mga kababayan,
same scenario, same palusot ang ginagawa ni Claire Castro, no ho? Na itong Marcos Jr. ay maayos daw po ang kalagayan. At ito mga kababayan, itong picture na ito, EI lang po yan, ano ho? EI lang yan. Pero itong pong balita ay nangyari po yan talaga. At nangyari po itong pangyayari nito na tinakbo talaga sa ospital, itong si Marcos Jr., yung una itong nawala, di ba? At umabot nga ng 1 linggo yata mahigit bago siya nagpakita. At nang magpakita siya mga kababayan, harutan siya. Naalala niyo yon? Ay, ako rin, sir! Ako rin, sir! Tumaba rin ako! Hindi ko naman tumaba. Tsaka binibib ko. Ay, kalantod. Di ba? Iyaw, cool! Bata pa ko, cool! Sabi niya. Visit talaga, oh. So ito, mga kababayan, noong mga panahon na ito noon, ay hinanap ng taong bayan, ito nga pong si Marcos Jr. dahil ang tagal na hindi po nagpapakita ng live, ano ho? At sinasabing nandyan, same scenario na naman ngayon. Ganito na naman ngayon ang ginagawa ni BBM, no? Magpapalabas na naman ng mga file videos, no? Magpapalabas na naman ng mga file videos, at ito naman si Auntie Claire, ngingising-ngising, akala mo hindi creepy na ngisi. Ayan, no? Ka-creepy talaga, sabi dito ng gano'n, mga kababayan. So ano ibig sabihin nito? Ano ho? Tamang palusot na lang talaga siya. Kahit ano pong gawin na palusot, no? Ay hindi po lulusot at uobra sa taong bayan. Mukhang malala na po talaga ang sitwasyon nitong Marcos administration. Hindi po yung siguro, di natin alam anong katotohanan tungkol doon sa mga balibalita na it's stage 4 cancer daw. Di umano. Hindi naman siguro, pero ang sitwasyon ng kanyang administrasyon ay malala na po mga kababayan. Ngunit bago yan malala na yan, maniniwala ba kayo mga kababayan na si Tatay Digong din nung panahon, nung siya ay Pangulo, marami rin ganito naghahanap sa kanya. Pero mabilis po si Tatay Digong sa alas 4 na nagpapalabas ng proof. Ito yon, no? Ito si Tatay Digong noon. JME din to, si Joseph Murong, nagpost sa kanyang ex, President Duterte shows proof of life after being rumored to be confined at a hospital. Yan. Photos from Bongo. Ayan, no, mga kaubayan. Oh. Ayan, no. Oh. Di ba? Pakita ka agad yung latest na mga photos. Oh, tingnan nyo ha. Latest ito, malamang nadyari nyo mga kabayan. May photos ka agad, di ba? Hindi yung hindi yung akala ng iba, no? Ano lang, madadala ang taong bayan sa di tahimik ka agad. Tahimik ka agad mga kababayan kasi mayroong ka agad picture man lang ito pero tingnan nyo yung proof niya, di ba? Makikita ka agad dito sa kanyang proof na Pangulo nga yan, si Pangulong Marcos nga yan, ay Pangulong Duterte nga yan, na maayos, di ba? At hindi ka mukha ni Auntie Claire na magpapalagay ng, maglalagay kunwari ng, proof of life, pero, sablay-sablay, di ba? Mga file video, at ito, babalita pa ka ng ABS, hagip pa si, Enrile. Well, aminado naman po tayo na file videos, nakasulat dito. Pero, file videos nga ito, or file photos. Kamukha yan Ito, magkakamukha yan dito, yan yung itsura niya na yan, at saka ito, na file photos, magkamukha dito sa sinasabi niyong bago. Samantalang ang latest, ito na siya, yung hupyak na, ito itong hupyak mukha. Yan yan. Yan, nasa itong hupyak na mukha na to, di ba? So, ang nangyayari mga kababayan ay parang lumalabas talaga na parang pinagluloko lang talaga tayo. Ang problema, Ang problema mga kababayan ay hindi niya talaga madiretso na katulad nitong kay Tatay Digong na mabilis na ito proof agad. Anong nangyari? Wala na, namatay na kaagad yung issue, di ba? Ito pa mga kababayan, ang malalang sitwasyon ni Marcos Jr. Ito talaga, hindi na ito fake news. Dahil binalitan po ito ng Philippine Star. Ito po, 2 hours ago lang po ito mga kababayan. Ayon po dito, basahin ko lang ang caption ha. Just in, Philippine inflation jumps to 4.1% in March 2026 due to the rise in oil prices.
the latest inflation rate nearly double from February 2026, which was at 2.4%. In March 2025, inflation was at a mere 1.8. Ayan mga kababayan. So, nung March lang 2025, itong ganito ring buwan, 1.8 yung inflation. Ngayon po ay 4.1. Grabe. Lagpas na po ito sa stage 4 cancer kasi may 1 na, may 0.1 na eh. So ano ba? Malala na po talaga ang sitwasyon nito po BBM admin mga kababayan. So, saan ka pa? O, sige nga, BBM Pamor. BBM Pamor na walang pakialam. O, sa bagay ngayon, mukhang nagkakaroon na po ng pakialam dahil ito pong si Marcos ay, eto na, kakasuhan na ang kanyang pinsan si Martin Tambaloslos Romualdez, mga kababayan. Sana nga po seryoso ito. Kasi mukhang kakasuhan pa lang eh. Para bagang katulad din to kay Saldico eh, na sinabi si Saldico, bago man lang ako mapatay, mailabas ko lahat. Tapos inisa-isa, ay series of video. Para bagang nakikipagtawaran eh. Ewan ko bakit parang nakikipagtawaran. Hindi ka mukha kay Sergeant Gutesa, labas ka agad, labas lahat. Nalalaman lahat yung mga dating Marines, di ba? Bulat-lat ka agad lahat. Bakit sila hindi nila magawa? O bakit sila may tinatago? Di ba? Anyway, in the same light, I'd like to say that Hindi nyo rito mga kawan nakakaluho ko yun. Tapos biglang tigil, no? Tapos biglang seryoso. Di ba? Tingnan nyo nga. Tingnan nyo. Seryoso siya muna dyan, ha? Tingnan natin, ha? Tinaumpisa niya. Di mo malaman kung tumatawa talaga ng o tawang hindi mo maintindihan, mga kababayan. Bang klase, Sana nga, totoo. anyway, in the same light, I'd like to say that we have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and Kita nyo mga kababayan, we have been seriously preparing, di ba? Mag-file ng kaso dito kay Martin Romualdez. Tas para bagang, di ba para bagang inaantay muna na, sandali, tawagan mo, pag tinawagan, halimbawa, huwag mong itutuloy yan ha, yung press con mo na yan, huwag mo sasabihin. Parang ganun, parang nag-antay pa Tignan mo yung tawa niya, Anyway, di ba? in the same light, I'd like to say that we have been seriously preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Jesus Escudero. Plunder ang aming hinahandang kaso para sa kanila. Yan mga kababayan. So ano po ang mangyayari nito? Gaano po ba ang katotoo itong ganito na gagawin nila tingnan natin ang mas mahaba pang balita patungkol dito. Sandali. Kakasuhan ng plunder ng Ombudsman sina dating Senate President Jesus Escudero. Mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong basehan ng isasampang kaso sa dalawang dating leader ng Kongreso? Jiggy, ayon kay Ombudsman Boyeng Remulla, lumalabas sa kanilang investigasyon na nagsabwatan umano sina dating Senate President Cheese Escudero at dating House Speaker Martin Romualdez sa Pandarangbong. Kaugnay pa rin yan ng flood control scam. Sa Mayo, nakatakdang isampa ng Ombudsman ang kaso sa Sandigan Bayan. Bukod sa pagkakadawit ni na Escudero at Romualdez sa flood control scam, posible rin daw na nilabag nila ang batas sa pagbuo ng 2024
at 2025 national budgets. Sinabi noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa Senate Blue Ribbon Committee na nagbigay siya ng 160 million pesos kay Maynard New na umano'y bagman ni Escudero. Si New ay isa rin sa mga campaign contributor ni Escudero. Dati na rin sinabi ng ombudsman na may nadiskubre silang money trail o paggalaw ng pera papunta kay Escudero matapos aprobahan ang 2025 national budget. Kasama rin si Romualdez sa mga nabanggit sa pagdinig ng Senado na tumanggap umano ng milyong pisong kickback mula sa flood control projects. Narito ang pahayag ni Ombudsman Remulla. It's actually the way that the budget was passed upon by the two houses and how many things happen to have been implemented because of that. At Camille, may payag na ba ang kampo ni na Escudero at Romualdez? Jiggy, wala pang bagong pahayag na inilalabas sina Escudero at Romualdez pero dati na rin nilang itinanggi na sangkot sila sa flood control scandal. Ayon kay Ombudsman Remulla, marami pang miyembro ng Kongreso ang posibleng sampahan ng kaso sa mga susunod na buwan. Titignan din daw nila kung may mga paglabag sa budget process sa panahon naman ni dating House Speaker Lord Alan Velasco noong Duterte administration. Yun, kalawit, kakalawite ng Duterte administration. Tingnan natin mga kababayan. Tingnan natin ano ho. Samantala, Jiggy, nagbabala naman si Remulla kay House Secretary General Cheloy Garafil na sundin ang sabina ng Ombudsman para ilabas ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN ng ilang kongresista at empleyado ng Kamara. Kasama dyan ang SALIN ni dating House Deputy Secretary General Sofonias Gabonada na nagsilbi sa termino ni Romualdez bilang House Speaker noon. Kung hindi pa raw susundin ng Kongreso ang sabina ng Ombudsman, ipasususpindi ni Remulla sa posisyon si Garafil. Jiggy? Ayan na. At lutang na nga ang pangalan nung si Gabonada. Ang tawag nila dyan ay si Ponyong dyan sa Congress. At itong si Ombudsman Remulla ay pinapasampina ng House Justice Committee kaugnay sa SALN naman ni VP Sara. Ano ang plano dito ni Ombudsman Remulla? Jiggy, susunod naman daw ang Ombudsman dito nga sa sabina sa kanya ng House Justice Committee. Pero paglilinaw niya, ang SALN custodian ang magdadala nito sa pagdinig ng komite. Siya rin daw kasi ang mas nakakaalam sa mga detalye na hinihingi ng House Justice Committee. Muna ang latest, balik sa'yo. Tay, kayo diha, pagka nagkataon mga kababayan, sabit-sabit po talaga sila rito. Dahil syempre, yung mga yan, ay nakabinbin pa po yung isinampang kaso ni Vice President Sara dito kay Ramil Madriaga. At ito nga po ay yung mga SALIN na gusto nilang kunin, ay panahon pa nang hindi pa impeachable officer itong si Vice President Sara, which is Vice Mayor pa lang atas yan noon, mga panahon na yun. Naku mga kababayan, so sabit-sabit po talaga ito. Mauuwi lang po ito sa wala itong pangyayaring ito na paghalukay nila o pag-fishing expedition nila laban dito kay Vice President Sara Duterte. Pero tingnan nga natin mga kababayan sa isa pang balita, gaano nga ba talaga kaseryoso itong si Boying Remulla na panagutin itong dating speaker or si Martin Romualdez na pinsan nga po ng Pangulo. Dahil tingnan natin at nako mga kababayan, ito pa, matutuluyan din kaya makukulong itong si Martin Romualdez at si Senator Chis Escudero. At pagka nakulong ba si Senator Chis Escudero, makakabuto pa ba siya sa mga kababayan sa impeachment? Mamaya, bago ko reaksyonan yan, ito, tuloy muna natin itong galit ni nagbabala itong si Remulla. Sususpindihin sa pwesto. Yan ang babala ni Ombudsman Crispin Remulla kay House of Representatives Secretary General Cheloy Garafil kasunod ng pagsasawalang bahala umano nito sa mga hinihinging Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Office of the Ombudsman mula sa Kamara.
Ayon kay Remulla, nagpadala sila ng subpoena para makakuha ng kopya ng salin ni Sofronio Gabonada, Deputy Secretary General ng House of Representatives. Kailangan anya ito para sa mga inihahanda nilang kaso laban sa mga sangkot sa flood control scandal. Ngunit ayaw umanong tanggapin ng security ang ipinadala nilang subpoena. Public notice lang po. Susunod na gawin po sa amin to ng Kongreso, I will cite the Secretary General in contempt. At hindi ko may papayag na baliwalain nila ang Office of the Ombudsman. Giit pa ng Ombudsman, matagal nang umiiwas ang SecGen sa mga ganitong responsibilidad at hanggang ngayon ay wala pa silang natatanggap na salin ng mga kongresista na dati pa nilang hinihingi. Isang Ayan, mga kababayan. Di ba dapat unahin din itong mga congressman? Sumiti kayo ng salin. Hanap ng salin ni VP Sara, pero kayo rin pala, hindi pa pala kayo nagsusumiti. Booking itong mga hinayupak na mga tambaluslos, mga kababayan. Mga kongresista na dati pa nilang hinihingi. Isang linggo ang ibinigay na palugit ni Remulla kay Garafil para maisumite ang mga dokumento sa kanilang tanggapan. At ito, fair warning na naman sa Secretary General na hindi po kami papayag. At sa linggong ito, pag hindi namin nakuha yung mga salin na una namin hiningi, ay sususpindihin ko po siya mula sa posisyon. Magkasubukan na po ang ating legal system kung ito po ang kinakailangan. Sige. Samantala ngayong araw, inaasahang ilalabas Magsubukan na kayo para sa taong bayan. Gawin mo na yung buying. Wala nang atrasan. Tuloy mo na yan. ng Ombudsman ang subpoena para hingi ng kopya ng salin ng lahat ng mga kongresista simula noong nakaraang 10 taon o kung gaano katagal na sila sa serbisyo. Kabilang na rin ang salin ng Secretary General at Deputy Secretary Generals simula noong nakaraang 10 taon. At sana, huwag silang magkakamaling huminti sapagkat hindi po kami papayag na hindi sila mag-comply sa aming kautusan. Sa pahayag naman na inilabas ni Garafil, sinabi nito na malaki ang kanilang paggalang sa mandato ng Ombudsman. Wala anyang intensyon ang Office of the Secretary General na magpakita ng kawalang galang o pag-iwas sa pagtugon sa mga hinihingi ng Ombudsman mula sa kanila. Dagdag pa nito, ang lahat ng opisyal na komunikasyon sa kanilang tanggapan ay kanilang aasikasuhin nang naaayon sa mga tuntunin at may paggalang sa institusyon. Evan Alvarez. Ayan mga kababayan, gaano nga ba kaseryoso ito? Ito, bukod po dyan sa gaano kaseryoso itong ginagawa ni Boyeng, bantayan natin mga kababayan ha. Ito ay sinasabi niya na, abangan natin, baka mamaya optics lang ito na kunwari magpapalabas ng ganito para ma-divert na naman ang atensyon natin, ma-divert ang paghahanap natin kay Marcos Jr. na hindi mo makita ngayon, hindi mo na matagpuan kung nasaan na, di ba? No? Wala po siyang may pakita talaga, yung live na live talaga mga kababayan, kasi alam niyo po, dati po ako, no, nagla-live din po ako. Alam niyo, minsan, pupwede rin yung live, nakuha na yun, yung video na yun, alam niyo, nagagawa yun sa mga premiere. Nagagawa yun, yung mga premiere na yan, live yan, pero na-take na yan. Halimbawa, itong video na ito ngayon. Uploaded lang ito, hindi ito live. Mapapanood nyo na ito, tapos ko nang ginawa. Di ba? Yung live video, yung talaga makakapag-interact kayo. Marami nga nagtatanong dati, live ba ito? Sinasagot ko, hindi ka live, hindi. So, paano ka sasagot kung hindi yung live, di ba? Yun mga kababayan. So, alam nyo ba na kahit hindi naman live, pupwedeng parang palabasin na parang live, pupwede po yun mga kababayan. Sa technology po ngayon, at ginagawa rin po namin yan noon, akala mo live. Malalaman mo lang na hindi yan live pag hindi yan sumasagot. Halimbawa, actual ngayon. Halimbawa, ako ngayon. Di ba, napapanood nyo ako ngayon. Kahit pa ito ipalabas ko ng live, nakikita ninyo dyan, may kulay pula na nakasulat live. Kahit pa ganun, mga kababayan, pagka nagsasalita ako rito, sabi mo, pa-shoutout naman, Bimar. Hindi ko ma-shoutout kaagad, hindi kita hindi ko makita yung comment mo, hindi ko nababasa. Ibig sabihin yan, hindi po yan live. No? In-upload na yan, tinake na yan ang video na yan, katulad dito ngayon, tinitake ko. Hindi po ito live, uploaded po ito. Ganyan po yan. Tingnan nyo po ito, oh. Itong video na inano ni Marcos, wala po itong walang comment section, no? Ayun, no? Nasa ng comment section.
Wala oh. Dati, makikita mo kasi yan dito mga kabayan sa baba. Mayroon po yan dapat box na may comment section. Pag click mo yan, makikita mo yung mga nag-comment. Oh. So ito, maliwanag, sa malamang mga kababayan, ito po ay uploaded na video. Oh, di ba? Uploaded po na video yun. Ito. Ito yung pinalabas nila eh. Oath-taking ceremony of the VMLP, National Executive Officer. At ito pa nga, yung mga kapansin-pansin pa nga dito eh. 1 taon na halos, humigit kumulang ang nakalipas sa kapalang mayroong mag-i-elect ng officer. Di ba mga kababayan, halos ano yan, halos right after mag-i-elect na kagad sila ng officer. At saka, sandali lang ha, sa dami nitong mga nandyan ngayon sa palasyo na yan, sa dami ng mga tao na yan, di ba nagtitipid tayo? Oh, imposible naman kumain yan ng bulat, ginamos dyan. Sige nga, or yung mga Ilocano dyan, inabraw. Natong di anyaman ditang malamot. No? Speaking of lamot, mga kababayan, lugar po yan. At inadapt po si Vice President Sara Duterte dyan sa Lamot, Ifugao. Ano ho? Ayan no? Nagad-ado da mga kailyan. Ano? Baka agdaman siguro dito Ilocano. Ngom madamag kuman. No idtoy nga pagtitipon ket mangmangan kayo ta ti inabraw kada nateng. Nagtitipid daw tayo pero may mga ganitong pagtitipon. Di ba? At mayroon pa tayong narinig yung si Kupak daw mayroon pa rin may mga pagtitipon na naman diyan. Walang kapararakang gastos. Ang taas na nga malala na nga ang sitwasyon ng gobyerno ni Marcos eh. Aside para dun sa stage 4 cancer di umano na napapabalita sa kanyang kalusugan. Di ba? So, mga kababayan, hindi rin po malayo na talagang totoong stage 4 na nga kasi di ba nadala nito siya noon eh. Dito siguro sa stage na to nang sinugod siya sa ospital. Dinala po si Pangulong Bongbong Marcos sa isang ospital. Di ba? Siguro dyan, mga stage 1, stage 2 yan, diba? Tumagal na 1 buwan na, di stage 4 na. Hindi natin alam ang kaano katotohanan nito, mga kababayan. Pero simple lang, ang analysis lang talaga dito, same po yung file video at saka itong bagong video niya ngayon. Halos same po ang kanilang hilatsa ng kapal ng mukha. Kapal na mukha talaga. Di ba mga kababayan? So, ano ibig sabihin nito? Mayroon pong something na wrong dito. Kaya, tingnan natin kung ano pang ang mangyayari. Kasi nga, di ba, nung linggo nga, naglabas sila, picture naman ng mga throwback picture yun eh. Nakita ko na rin yun noon eh. Di ba? Ipinakita na rin nila yun noon eh. Yung silang pamilya. Tsaka kitang-kita naman na batang-bata pa si Marcos doon. Alam nyo, sa totoo lang, no? Kung wala kayo talagang tinatago, bakit kailangan mong magpalabas ng mga ganong mga throwback picture at saka mga videos? Di ba ka? Isang live na ka lang kaagad. Sundan nga natin yung inyong mga kasi binabanatan niyo si Bibi Sara. Bakit hindi pa sagot si Bibi Sara kung totoo wala siya kalanan? Ganun sila. Bakit hindi makasagot si Bibi Sara? Ganun sila. Di ba? Ito si Marcos Jr. Bakit ako si Marcos Jr. magpa-hair follicle drug test? Bakit hindi napapakita ng live? Bakit? Totoo ba? Ganon. Pagka kayo binalikan ng ganon sa katarantaduhan ninyong mga sinasabi ninyo, iyak din kayo, di ba? Ayaw nyo rin tanggapin. So, ayan, mga kababayan. Ayan, ayaw tumanggap. Magkamukha ba? Si Kukitiri. Ito, mga kabayan, tingnan nyo po, ito, sabi pa nga niya rito, di ba? Natatandaan pa natin ito. Asahan po ninyo na pag mayroon tayong ma-report, ay i-report ko sa inyo kaagad. Ito po ay kanyang balita yata ito niya noon ng March 1, 2026. Ngayon, March March 7 na ngayon, wala na siyang balita, di ba? Ito, ba't hindi mo binalita ito, Marcos, itong 4.1 inflation na tayo? Di ba?
Bakit hindi mo ibalita yan? Oh. Ayan mga kababayan, no? Oh. Yan ang isa sa ano pa. At dahil dyan, ito ang ating Vice President, mga kababayan. Ay andun na, pinarangalan na sa Davao. Anything is possible. Teka, baka may ano yan, may ads yan, ay no? May copyright yan mga kababayan, mukhang original na kanta yan. Ayan po, ang ganda ng tanawin, ano ho? Si VP Sara. Ayun si Mayor mga kababayan, no? Ayun ito, itong katabi niya, naka-green. Yung solid north, naging liquid na. Hindi. Solid naman sila. Kaya lang, solid Duterte na sila ngayon. Hindi na po Marcos. Okay? Ayun mga kababayan. Tingnan nyo na ho. Diba? Ang gandang tanawin, ano ho? Si Vice President, inadapt na po dito sa Norte. Pakinggan natin. Ito pa po ang mga kuha doon mga kababayan. Pilipinas, Duterte pa rin. Ayan, no, mga kababayan, no? Ayan, no? Yan ang mga kaganapan doon sa Lamot Ifugao, no? Sa Rambakan Festival. Ito pa. Ito pagdating niya. Pinagkakaguluhan mga kababayan ng taong bayan, no? Walang tao, ano? Kakaunting tao, no? Sumalubong sa kanya, no? Tahimik ang tao, mga kababayan, ano? Oh! Walang tao, mga kababayan! Ang tahimik ang tao, oh! Grabe, akala ko yung tao nandun lang sa loob. Pero tingnan nyo naman to. Itong mga tao nga doon sa ibabaw ng ano na yun, no? Sa may, ang tawag doon? Yung, ang tawag doon sa ganun, mga kaubayan. Yung, may tawag dyan eh. Yung sa katulad kay Aguinaldo nung araw. Di ba? Ayun, no, ang daming tao nasa likod lang pala. Tapos ang dami ng tao, punong-puno yung gym. Grabe, ang sigawan po nila. Nagpapalakpakan, sigawan. Ito po ay mga taga-norte, mga kababayan. So, ibig lang sabihin po nito, na-captured na po ng ating pangalawang Pangulo ang puso ng mga Ilocano. Ayan po, ito po si Mayor, oh. Alam niyo si VP Sara, no, talagang kahit anong suotin na suot na pang katutubo, mapasa Muslim man o sa mga katutubo natin mga kababayan dyan sa Davao, no? Iba't ibang mga hindi mga Muslim, basta kahit anong suotin, bumabagay talaga, ibang klase. At halos napakasimple lang, hindi mo makaano sa kanyang napaka-arte, ano, mga kababayan. Ito, Diwata! Diwata! Diwata pala yan. sorry. Diwata pala yan. Ito, pakinggan natin. First, may we have the Lama. Lama is the Ifugao woman's upper garment. It was originally used by women, mainly a protection from the sun. It was made from 2 panels of cloth woven from. Ito yung kanina nakita natin mga kababayan na ano siya, tawag nito? Sinusuotan siya, yumuko siya. Ito pala yon yung buong video na yon. Panoorin natin ha. Nakakatuwa po ito. Habang isinusuot po sa kanya itong mga kasuotan, mga kababayan, ay sinasabi po ng speaker kung ano po ang
ano po ang mga meaning o ano pang mga kahulugan nitong mga kanyang isinusuot. Panoorin po natin ha. May mga sagisag po ito. First, may we have the Lama. Lama is the Ifugao woman's upper garment. It was originally used by women, mainly a protection from the sun. It was made from 2 panels of cloth woven from raw cotton or kapo or basta fiber or kinage. Next is the toge. Toge is the traditional wraparound skirt of Ifugao women. It is called ampuyo in the Kiyangan culture. It has many variations but all share the same basic color and pattern. Each design speaks of identity and a place of origin. The balco. Balco is a woven belt designed to secure the ampuyo. Next is the libutan. It is used to safely store and carry personal belongings. Next is the atake. Atake is a headdress and necklace adorned with decorated beads worn around the head and neck, and traditionally reserved for the Ifugao Kadamyan elite. Congratulations, Madam Vice President. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda po. Lamon proudly welcomes you as one of its own, a true daughter of Lamon. Please be seated. Ayan mga kababayan. Ayan pala yon. Yan pala ang meaning niya, ano ho? Grabe, tingnan niyo po ulit ito. Kinikilabutan ako sa tao, no? Ayan ho, ang dami palang tao dito mga kababayan. Hanggang labas pala talaga ito. Tingnan niyo, diba ito yung nakita natin kanina, nagbabaan yung iba doon. Dito na napuno na yung kalsada, oh. OMG, ang dami pala talagang taong pumunta dito. Alam mo kung tiga dito ka sa Lamot, ano? Isang maliit na ano na munisipyo. Talagang ano ka magiging proud ka talaga no mga kababayan. Magiging proud ka talaga eh. Grabe as in nakaka-proud ito ba? Lama is the Ifugao woman's upper garment. It was originally used by women, mainly a protection from the sun. Ito na yung kanina yung It was- siya. Ibang kuha na naman yan. Then, it is used Atake. Madam Vice President. Pilipinas, Duterte pa rin. Ang saya-saya, no? Pilipinas, Duterte pa rin. Grabe, saya-saya mga kababayan. Ano, ito pa.
Gagawin mo ganun yan. Partida mga kababayan ha. Ano pa to ha, sa norte pa ito, hindi po ito Mindanao. Akala mo Mindanao. Akala mo Mindanao na nga no mga kababayan. Grabe. Ayan po, Rambakan Festival, Lamot, Ifugao, no? Norte po ito ha, Rambakan po ito, at Lamot, Ifugao po ito, hindi po ito sa Davao ha, kala nyo sa Davao lang, Norte na ito. Ganito po kung tanggapin. Ganito po karami ang tao na gustong sumalubong at gustong makamayan, makipagpa-picture. Yung isa nga, di ba, yung matanda, ginaganon-ganon pa si DP Sara, yung hinihimas-himas dito. Nakaka-proud. Gawak agad to, labas niya. Sana walang copyright. May tao. Akala mo nasa Davao ka lang eh. Kita nyo naman oh. Alam mo mga kababayan, para rin nasa Mindanao ka rin kasi tingnan mo may mga bunguton din oh. Ito yung mga igorot no, may mga ano kasi rin sila eh. May mga balbas. Oh. Kaya 'di ba sa mga Muslim, may mga balbas din sila. Alam mo parang akala mo nandoon ka rin sa Muslim area eh. Grabing tao yan oh. Halos hindi mahulugang karaya mo. Lahat nakangiti oh. Lahat gusto mag-abot ng cellphone, lahat gusto magpa-picture. Alam niyo kung talagang si Bibi Sara at mga Duterte galit dito yung mga Ilocano o itong mga Igorot, abay hindi magpapakita ng ganyan yung mga Igorot, no? Di ba mga kababayan? Hindi magpapakita ng ganyang karaming suporta ang mga Igorot, no? Hindi magpapakita ng ganyang suporta. Mayroon ditong speech siya eh. Nag-speech siya dito eh. Nasaan na ba yung... May speech dito si BP Sara, mga kababayan eh. Wait lang ha. May speech dito. Nasaan na ba yun ha? Nagpapasalamat din siya sa... na ano sa kanya kay Tatay Digong, no? Ito pa yata yung susuotan. Ayan, ito pala yung susuotan siya eh. Oh. Hindi ko alam kung ito yun yung... hindi si ano yan. Si Diwatori yan mga kababayan. Basta sinabi rin ni BP Sara mga kababayan na nagpapasalamat siya
pinapaabot niya rin ang pasasalamat ni Tatay Digong na patuloy pa rin na sumusuporta at nananalangin para makabalik, makauwi at patuloy pa rin na sumusuporta at nanalangin din para sa kalusugan ni Pangulong Duterte. Ayan po ang ating nagawang reaction na video mga kababayan. At ang atin namang bonus sa inyo, ang ating pahalipay, sabi nga nila, no? Ay ito na po mga kababayan. Isa-shoutout ko po ang mga nakarating dito sa dulo ng video na ito. Dahil pinatapos nyo po, ito po, no? I-appreciate ko yung inyong mga pag-ano dyan. Wait lang ha. Sisingan muna ako. Ayan yung mga pangalan. Excuse me muna ha. Ewan ko ba? Ba't hindi ako marunong umakting pagka umiiyak ako ay napapaluha ako pati sipon ko tumutulo, nakakabuisit. Ito mga kababayan, watching from Kuwait, shoutout idol. Wag mo na ako tawaging idol. Shoutout sa iyo dyan, Norwin Madukduk dyan sa Kuwait. Ayan. Michael Perez, shoutout from Olongapo City. Yan, shoutout din sa iyo dyan, Michael Perez sa Olongapo City. Hariras Jola, good morning. Kagigising ko pa lang, VMR, pero okay lang, manood naman ako. Watching from London, United Kingdom. Ayan po, sa United Kingdom yan. Lagi yan si Hariras Jola. Pinapatapos ko talaga ang ating mga video. Sir VMR, good evening po. Watching from Portugal. Sabi ni Nujo Magantala. Tama ba? Nujo Magantala. Shoutout sa inyo dyan sa Portugal. Sana magkapi-kapi tayo dyan kasama si, pangalan nito? Si Saldico. Makita mo dyan ha. Kung tutong nandyan. Leads, maayong gabi Sir Bimar. Like na po ako sir. Ayan, maayong gabi po diha sa Dakbayan sa Sugbo sa Cebu. Amping mo diha. Balita na natin. Naana po diha Lindol, no? Linog. Hello VMR, sabi ni Ate Charilo. Ate Charilo, hello rin po. Kumusta? Good morning, sabi ni Abby Ayang. Ayan mga kababayan. Sabi naman dito ni Anita Ancot. Bravo, former Senator Mike Defensor. Great speech, tuloy ang laban, Sir Mike. Sabi niya, yung sa lumang video yan. Helen Buendia. Shoutout Idol VMR. Huwag na pa akong tawaging Idol. VMR na lang. I'm always watching from Ibisin province of Capiz. Good evening, VMR. Ang dami naman. 3 liter lang. VMR. Wala na pong MA. 3 liter lang. God bless you always. Salamat po Ma'am Helen Buendia dyan po sa Ibisin, Capiz. Shoutout sa inyo lahat dyan. Efren Abansinya. I'm gonna look for other channel of no charge. No charge? Wala naman charge po ito, ating channel. Pwede naman po kayo mag-subscribe. Wala pong charge, walang bayad dito. Manood lang po kayo. Mabuti may vlogger na ganito nagsasabi ng totoo, hindi puro fake news at kasinungalingan. Sabi ni Marina Bilyones. Thank you Ma'am Marina Bilyones. I hope na nakarating ka sa dulo ng video ito. Magandang araw sa ating lahat, mga friends. Shoutout sa inyo, John VMR, basta Duterte ako. Sabi ni Harry Rasjola, ayan. Talagang nakakarating kasi si Harry Rasjola dito sa dulo ng video eh. Watching from United Kingdom. Watching from Scotland. Watching you, Sir VMR, take care. Thank you. Vicor, dyan sa Scotland. Shoutout sa inyo lahat dyan. Vicor. Like Dan from Davao City, sabi ni Lorita Naong. Hindi tayo nagkita. Lorita Naong, nagpunta ako dyan sa Davao noong nakarang araw. Yung sa araw ng Davao at yung birthday ni Tatay Digong, nandyan tayo. Nag-live ako dyan. Sir, God is on our side. Justice will prevail. Sabi ni Positive Vibes. Ayan. Yes, Ilocano ako from La Union. Kay VP Sara ang buto ko, sabi ni Ellen Arcidana Nacionales. Tama ba? Ang hirap pasahin. Basta Ma'am Ellen ng La Union, agyaman akman. Agyaman ti intiro nga lubong ti mga Bisaya kada kayo mga Ilocano, because you support of our Bisaya or
from Mindanao na si VP Sara. Bakit walang message para sa Easter si Pangulo? Sabi ni Inday George Ruiz. Yun nga wala siyang message. Meron lang siyang throwback picture. Sir Bimar, salute to you. Ikaw ay honest, hindi pa kunyari pa sa viewer, sabi ni Itnig RN. Maraming salamat din sa iyo, Itnig RN. Magkakasama na tayo noong paman hanggang ngayon. Alam niyo po, para parehas ang ating prinsipyo po ang ating pinaglalaban dito kahit kailan. Ako po, bilang isang lumaki sa hirap, di bali na pong magdildil ng asin, di bali nang mamatay sa gutom. Ito yung prinsipyo ni BMR Channel. Mamatay sa gutom, magdildil ng asin, kumain ng ginamos, anya magtanga na ito natang ingganto dita makan, basta makan. Kahit unsa, bisag unsa na lang diha makaon, utanon og sudan, bisag unsa, ginamos man diha. Wala akong problema. Huwag lang ako kakain nang galing sa masama. At hindi ko pinaghirapan, mga kababayan. Solid Duterte kami from Luzon, Ilocano ako, sabi ni Emilia Hidalgo. Agyaman na kada kayo amin ng mga Ilocano ha, at suportado nyo si VP Sara Duterte at mga Duterte. Attorney Guanzon, Senator Cayetano or Senator Marcolita for VP. Ayan, sabi ni Lino. Ako rin, kahit sino sa kanila yung piliin ni VP. At ang pipiliin ni VP naman, ang VP, magiging VP niya, ay magiging sunod-sunuran lang din naman yan sa presidente. And mga kababayan, ito pa mabuti tuluyang wala tayong magawa. Sana kunina, sabi ni Ronaldo Labartini. Magandang hapon po, Sir Bimar from Cebu. Ayan, mga taga Cebu, maayong hapon. Nislits, ayun, sinislits na naman, tama lang yan, dapat siyang ang presidente ngayon para naman bansa natin maunlad ulit. Sabi ni Imelda Nuki, ang CAR ngayon ay siguradong support si VP Sara Duterte ng mamamayang. Kung ang politician ay ayaw sa kanya, kami mamamayang support namin siya. O, kita nyo? Ang mga Ilocano nagsasalita na talaga, mga kababayan, ang CAR daw ngayon, kung ayaw ng mga politician, sila daw na mamamayan ng Ilocos or Ilocano. Ito pa, Leonora Lipato, Ilocano ako pero kay VP Sara ako Duterte pa rin. Kita nyo? Ang dami na talaga, mga kababayan, puro mga Ilocano. Sana di-fake news ito dahil matagal na kami naghihintay na mawala sa eksena ang adik na kawatang presidente, sabi ni Mids. Taga North Luzon, Lamot, Ifugao kami. Solid dito. Wow! Ito, may viewers na tayo ng taga Lamot, Lunag, shoutout sa'yo, Lunag. Lunag, agyaman kami dito, Maragragsak ti Lamot, Ifugao, tagtang aldaw. Napanidta, nagbisita ni Apo Vice President. Ilocano po ako pero Duterte pa rin po kami, sabi ni Fatima Natarte. Sana hindi na makalakad, sabi naman ni Rene Balaktuno. Unang alis si BBM, susunod na lang daw si Martin at Sandro. Ganun ba? Sino yun? Si Kurt Kubain. Dapat magpahingas na si BBM. Okay, mga kababayan, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsusuporta sa ating channel. As always, kung gusto nyo pong ma-shoutout ang inyong mga pangalan at gusto nyo pong mabasa natin at mapag-usapan natin ang inyong mga comment, opinion at reaksyon, comment nyo po dyan sa baba, ilakit nyo na po ang inyong lugar nang malaman natin kung saan nakarating ang ating video. Pilipinas, as always. Bye-bye!